Mabigat pa rin ang hangin sa Quiapo. Bawat eskinita at bawat mukha ay may tinatagong lihim. Lumapit si Hector kay Punggay. Bakas ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Nagkamali ako, Punggay. Patawarin mo ako. Ngunit puno ng sakit at sugat ang tinig ni Punggay. Hector, hindi ganoon kasimple. Kung tapat ka, patunayan mo. Kumislap ang luha sa kanyang mga mata at mariin ang sagot ni Hector. Gagawin ko ang lahat, kahit ano paman. Ang pangakong iyon ay nagbukas ng bagong laban, ang pagliligtas sa mga inosente. Samantala sa Maynila, buong yabang na ipinakita ni Mayor Miguelito ang mga bagong ambulansya, ipinahayag sa telebisyon. Sa aking lungsod, wala ng buhay na mawawala. Ngunit hinamon siya ng mamamahayag na si Allen Tinding. Mayor, hindi lahat ng ambulansya ay ginagamit para sa kabutihan. May mga nakatagong motibo. Habang nagsimula ang investigasyon, nahuli si Roda at ikinulong sa madilim na silid. Hawak lamang ang isang telepono, mahina niyang bulong. Hindi ninyo ako mapipigilan. Sa ibang lugar, sinubukan ni Divina na akitin si Roberto sa pamamagitan ng misteryosong ngiti. Hindi pa oras, ngunit darating ang araw na mapipilitan kang sumunod sa akin. Ang kanyang mga salita ay nagbigay hudyat ng mas malalim na sabwatan. Mabilis na natuklasan ni Hector ang katotohanan. Ang mga ambulansya ng mayor ay ginagamit upang maglipat ng droga at kriminal. Nabahala siya at sinabi kay Punggay, kailangan nating pigilan ito. Bagaman nag-alinlangan, pumayag si Punggay. Kinagabihan, sumalakay sila sa isang bodega. Nakahilera ang mga ambulansya, puno ng ilegal na kargamento. Nag-radio si Punggay sa pulisya, ngunit biglang umaling-awngaw ang putok mula sa bubong. Napadapa si Hector at bumagsak si Punggay sa lupa. Sa labas, nagpalitan ng tingin sina Roberto at Divina. Takot at pag-asa ang naghalo sa kanilang mga mata. Pumasok ang Quiapo sa bagong yugto ng gabing iyon. Pagtataksil, tapang, at hindi inaasahang katotohanan ang yumanig sa lungsod. Naging malabo ang hangganan ng tama at mali. Bawat desisyon ay naging usapin ng buhay at kamatayan. Sa sandaling iyon, nagmadali sina Tanggol at Ramon patungong San Dimas, determinado na iligtas si Aling Marit. Alam nilang, hindi na personal ang laban. Ito'y magtatakda ng kinabukasan ng lungsod. Nag-aalab ang tinig ni Marit. Ni hindi mo man lang kinilala ang aking anak, hindi ba? Nagliyab ang kanyang mga mata, ngunit mariin ang sagot ni Tanggol. Ililigtas ka namin, nanay. Bawat hakbang ay puno ng kanyang paninindigan. Sumalakay sila sa San Dimas upang palayain siya. Nakita sila ni Rigor at inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin sila. Biglang nagbabala si Bulldog. Inaatake tayo. Mabilis na inilipat ni Tanggol si Marit sa ligtas na lugar habang siya at Ramon ay naghanda ng depensa. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Umalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag mula sa lumang silong. Kailangan nating dumaan sa likod, utos ni Tanggol. Sumugod si Ramon, ngunit muntik na silang tamaan ng putok. Hindi inaasahan, lumitaw si Divina dala ang isang lihim na sulat, patunay ng plano ni Rigor. Ito ang ebidensya. Nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit sumulpot si Jackie, bakas ang pagtataksil sa kanyang mukha. Akala ninyo makakatakas kayo sa parusa? Mariin niyang wika. Pagsapit ng gabi, sumabog ang kaguluhan sa San Dimas. Sa labas, nagbanggaan ang mga tauhan ni Rigor at ang grupo ni Tanggol at Ramon. Sa loob, taimtim na nanalangin si Marit sa kanyang lumang silid. Anak, huwag kang susuko. Lumitaw ang isang nakamaskarang estranghero. Tinulungan sina Tanggol at Ramon na makatakas, ngunit nagbabala. Hindi pa tapos ang laban. Mas malaking panganib ang paparating. Si Divina, nanginginig sa takot sa pagtataksil ni Jackie, ay nagtago, ngunit mahigpit pa ring hawak ang ebidensya laban kay Rigor. Biglang sumabog ang pangunahing gusali.
bagong taktika ni Rigor upang wasakin ang lahat ng patunay. Mabilis na sumugod sina Tanggol, Ramon at Bulldog, nagkubli sa gitna ng putukan. Bawat bala, bawat sigaw ay tumatagos sa kanilang puso. Naunawaan nila na mas malalim ang plano ni Rigor. Hindi lamang siya isang tirano, may ugnayan siya sa nakaraan ni Tanggol, isang madilim na lihim na kayang wasakin ang kanilang pamilya. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Samantala, natuklasan ni Aling Maritz ang sulat ni Divina. Nagsasalaysay ito ng isang nakatagong yaman na may kaugnayan sa pangalan ng ama ni Tanggol. Habang patuloy ang labanan, unti-unting lumitaw ang katotohanan. Napilitang magtaksil si Jackie dahil sa panggigipit ni Rigor. May utang siya rito at ang kabiguan na bayaran iyon ay kapahamakan para sa lahat. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Tanggol habang hinarap si Rigor. Tama na, hindi mo sisirain ang aking pamilya o ang lungsod na ito. Ngunit bago magsimula ang laban, lumitaw si Vice Mayor Roberto. Dating kaaway, ngayoy tumindig laban kay Rigor, dala ang sarili niyang lihim na plano. Nagkaisa sina Tanggol, Ramon at Roberto. At dumating ang pinakamatinding pagtataksil. Muling tumalikod si Jackie laban sa kanila. Lalong naging madugo at mapanganib ang lahat. Sa huling yugto ng plano ni Rigor, lumitaw ang nakagugulat na kalupitan. Pinatay niya ang isa sa pinakamalapit na kakampi ni Tanggol. Ang iisang gawaing iyon ay nagpasiklab ng apoy ng paghihiganti at uhaw sa hustisya na hindi na mapipigilan. Habang lumalalim ang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Hinuhugasan ang mga anino ng nakaraan. Sa dilim ng lumang bodega, nagkubli sina Tanggol at Ramon, malakas ang pintig ng kanilang mga puso. Kailangan nating maghiwalay, bulong ni Tanggol. Kung sabay tayong lalabas, tiyak na mahuhuli tayo. Tumango si Ramon, bakas ang takot at galit sa kanyang mga mata. Mag-ingat ka, anak. Huwag kang magpapahuli. Sa labas, nakaramdam si Brando ng kakaiba. Hindi niya alam na palihim nang nakipag-alyansa si Divina kay Roberto at mas masahol pa, ginagamit siya ni Roberto para sa sariling kapakinabangan. Bawat hakbang ni Brando ay minamanmanan. Bawat pagkakamali ay maaaring magbunga ng dugo. Sa basketball court, mariing nag-utos si Rigor. Huwag ninyong hayaang may makatakas. Maghanda kayo! Umalingaw-ngaw ang tunog ng gulong at yabag ng mga paa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tanggol si Aling Maritz na pilit tumatakas. Takot na takot siyang sumigaw. Tanggol, hindi pa ako handa. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Kung ganoon, sabay tayong lalaban. Nagkubli sila sa likod ng mga lumang kahon habang papalapit ang mga armadong lalaki. Samantala, palihim na nagmamasid si Jackie sa lihim na pagbubulong nina Roberto at Divina. Ano ang kanilang binabalak? Bulong niya, ngunit biglang bumigay ang mga biga ng bubong. Napasigaw si Maritz, halos mabunyag ang kanilang pinagtataguan. Tumakbo! Sigaw ni Tanggol. Binuksan ni Divina ang isang nakatagong pakete, naglalaman ng mga dokumento at larawan na kayang sirain ang reputasyon ng pamilya Montenegro. Nagngit-ngit si Roberto. Kapag lumabas ito, wala nang balikan. Ngunit naunawaan na ni Jackie ang lahat. Biglang itinapat ni Brando ang baril sa kanyang balikat. Akala mo makakatakas ka? Malamig niyang wika. Sa loob ng bodega, nakatakas sina Tanggol at Maritz sa pamamagitan ng lumang imburnal, lumabas sa tabi ng ilog. Mabagsik ang agos, nagyayelo ang tubig. Hawakan mo ang kamay ko, Maritz. Hindi kita bibitawan. Sigaw ni Tanggol habang lumalangoy laban sa malakas na agos. Sa bubungan, nakatayo si Divina, hawak ang isang detonator, nagliliyab ang kanyang mga mata sa paghihiganti. Ito na ang huling hakbang, bulong niya. Ngunit mula sa malayo,
Nakamasid si Brando. Sa pampang ng ilog, dumating si Don Julio kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang misyon ay iligtas ang kanyang mga anak at apo. Ngunit, malapit na niyang matuklasan ang pinakamadilim na lihim ng pamilya Guerrero. Matagal nang nakabaon sa kasaysayan. Gabing iyon, nagsimula ang bagong kabanata. Pagtataksil, paghihiganti, at mga nakatagong hiwaga ang yumanig sa lungsod. Sa Quiapo, lalo pang bumigat ang tensyon. Bawat sandali ay may bigat ng trahedya, bawat hakbang ay may nakatagong panganib. Ang lihim na ugnayan ni Divina at Roberto ay nagbunsod ng kawalang tatag, handang sumabog anumang oras. Bawat karakter ay nakatayo sa gilid ng pagbabago. Si Tanggol na lumalaban para sa kanyang pamilya, si Maritz na pilit na nabubuhay, si Jackie na nagbubunyag ng mga lihim, si Brando na naghahanda sa pagkawasak, at sina Divina at Roberto na nasa gitna ng mapanganib na sabwatan. Hindi alam ni Tanggol, sa labas ay walang awang binubugbog ni Rigor ang kanyang ina, si Tess. Sa wakas, hindi na nakatiis si Maritz. Sinunggaban niya ang isang kutsilyo. Isa kang halimaw, walang awa, mariin niyang wika. Mumisi si Rigor. Mas masahol pa ako sa halimaw. Narinig ni Tanggol at Ramon ang kanyang tinig at agad nilang naunawaan ang kanilang ina iyon. Ngunit bago pa sila makalapit, sinaktan ni Rigor si Tess, iniwan siyang walang malay. Dumating ang mga pulis, pinilit si Rigor na tumakas pabalik sa Quiapo. Nagkunwaring sumuko si Maritz, alam niyang ang anumang pagtutol ay lalo lamang maghihigpit sa bitag. Pinili ni Rigor na panatilihin siyang malapit, hindi batid ang kanyang katalinuhan. Habang naglalakad sila sa makikitid na eskinita, lumitaw ang dalawang nakamaskara, mga misteryosong figura na may dalang amoy ng panganib. Biglang yumanig ang kalsada sa isang pagsabog. Tumagilid ang kariton ng prutas. Nagkalat ang mangga at saging, at nagsigawan ang mga tao sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Maritz ang isang anino na bumagsak mula sa bintana patungo sa kalsada. Pinalibutan sila ng mga armadong lalaki. Maritz, sigaw ni Tanggol, itinulak si Rigor palayo. Ngunit ngumisi lamang si Rigor, malamig ang tinig. Hindi pa ito ang wakas. Kumislap ang kanyang baril, ang mga matay nagbabadya ng mas madidilim na plano. Nakaramdam si Maritz ng kakaibang hatak, para bang may pamilyar na tinig na tumatawag sa kanya. Pumasok siya sa makipot na eskinita at natagpuan ang isang batang duguan at nanginginig, nakatago sa likod ng mga kahoy. "Tulungan mo ako?" Mahina nitong bulong. Siya si Tess J., ang matagal nang nawawalang pamangkin. Iniwan noon, may kaugnayan sa pamilya ni Igor. Dumating si Ramon, hawak ang sandata, bakas ang takot sa kanyang mga mata. Mas marami pang kalaban ang paparating. Hindi lang si Rigor, may makapangyarihang kakampi siya. Samantala, binuksan ni Rigor ang isang lihim na silid. Nakabitin sa mga dingding ang mga larawan, mapa, at dokumento. Isang plano ng nakatagong organisasyon na naglalayong paalisin ang mga inosente at sakupin ng lungsod. Nakaukit doon ang pangalan ng pamilya ni Maritz. Ngumisi si Rigor. "Matatanggap mo ba ang iyong nakaraan, Maritz? Kung hindi, walang sino man ang makakatindig laban sa akin." Nagsimula na ang unos ng pagtataksil at paghihiganti. Mariin ang tinig ni Marites, matatag at walang pag-uurong sulong. "Gusto mong wasakin hindi lamang ang aming buhay, kundi pati ang aming mga alaala. Hindi ka magtatagumpay." Umalingaw-ngaw ang putukan sa labas. Nakalaya si Tanggol mula sa kanyang gapos sa tulong ni Tess Time, ginamit ang kaguluhan upang lituhin ang mga kalaban. Biglang tumalon ang isang anino sa bubong. Isang misteryosong babae, hawak ang sandata, nakatutok ang mga mata sa bawat galaw ni Rigor. Napaisip si Marites, maaaring siya ang huling piraso, ang susi sa palaisipan na ito. Sa loob ng gusali,
Sumiklab ang sagupaan ni Marites at Rigor. Bawat suntok ay tila dagok sa puso ng mga nakamasid. Umabot sa sukdulan ng tensyon. Hindi na ito tungkol sa personal na paghihiganti, kundi sa kapalaran ng buong lungsod. Sa pinakamainit na sandali, sumugod si Marites sa isang lihim na silid. Natagpuan niya ang isang lumang kahon na puno ng mga dokumento at ebidensya. Mga sikretong tala ng masasamang plano ni Rigor at ng kanyang organisasyon. Ang kahong iyon ang maaaring susi sa pagliligtas ng kanyang pamilya at ng buong lungsod. Ngunit lumitaw si Rigor. May malupit na ngiti, handang agawin ito. Mula sa itaas, bumaba ang misteryosong babae, sandatay nakahanda. Pinrotektahan niya si Marites at mariing wika. Hindi ka nag-iisa. Huwag kang matakot. Ngayong gabi, lahat ng lihim ay mabubunyag. Huminga ng malalim si Marites. Naunawaan niyang ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng kanyang minamahal. Biglang bumukas ang likurang pinto. Pumasok ang isang nakakatakot na anino. Si Olivia, isang figura mula sa nakaraan, may lihim na ugnayan kay Rigor. Nasa kanyang mga kamay ang ebidensyang kayang baguhin ang mukha ng parehong mga kaaway at kakampi. Sumabog ang gabi sa Quiapo sa mga sigaw, putukan at sabwatan. Bawat karakter ay lumaban sa sariling digmaan, dala ang kani-kaniyang takot at plano. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakabitin ang isang tanong. Sino ang magtatagumpay mula sa dilim? Ang mga tumindig para sa konsensya o ang mga handang isakripisyo ang lahat para sa kapangyarihan? Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.